For today's video mga kasagpa, nandito tayo sa tren kung saan i-feel natin kung gaano nga ba kabilis ang takbo nito, at thanks to the MRT3 rehabilitation of the Build program, the operating speed of the MRT Line 3 has been boosted from the previous 30 km per hour to 60 km per hour implemented by its maintenance after years of being neglected. MRT3 is back on track for Metro Manila commuters. Mga kasagpa, manghingi sana ako ng pabor, paki-like sa video at pa-subscribe sa aking YouTube channel. Balik tayo sa usapan. Mula 2019 hanggang 2021, ang linya ay sumailalim sa isang komprehensibong programa sa rehabilitasyon na pinondohan ng opisyal na tulong sa pag-unlad ng Japan. Nagresulta ito sa mga pinahusay na pasilidad, riles ng tren, at iba pang sistema. Ito ay isinama sa sistema ng pampublikong sasakyan sa Metro Manila, at ang mga pasahero ay gumagamit din ng iba't ibang uri ng pampublikong sasakyan na nakabatay sa kalsada, tulad ng mga bus, papunta at mula sa isang istasyon upang maabot ang kanilang layunin, bagamat ang linya ay naglalayo na mabawasan ang pagsisikip ng trapiko at oras ng paglalakbay sa kahabaan ng EDSA. Bahagyang naging matagumpay ang sistema ng transportasyon dahil sa kawalan ng aksyon ng DOTC sa mga panukala ng pribadong sektor na palawakin ang kapasidad ng sistema na umabot sa 1.1 milyong pasahero kada araw. Ang pagpapalawak ng kapasidad ng network upang matugunan ang tumataas na bilang ng mga pasahero ay kasalukuyang nakatakda sa pagharap sa problemang ito.